Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Ay, morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. Sumasadlak tayo sa huling Lunes na para sa buwan ng Mayo at bukas tayo isasadlak na sa panibagong buwan ng Hunyo. Ayan, takomos, kumusta na po tayong lahat? Nasaan man po kayo ngayon, ano man po ang ating pinagkakaabalahan, ay harinawa pong tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. Nag-aanyaya, samahan niya po kami sa kabuuan hanggang mamayang alas 8 dito sa ating ginagawang regular na paghahatid ng mga balita at impormasyon at mga pagtalakay sa mga kaganapan dito po sa ating lokalidad. Kasama po siyempre ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Batay ho sa forecast ng Pag-asa, ngayon daw hong buwan ng Hunyo, bukas, malamang daw ho ang pumasok na bagyo o maranasan natin 1 hanggang 3 na bagyo for the month of June. Sana naman, kung sakasakali, dumaan lang dito sa atin, at huwag namang mamiminsala na ng husto. Pero sa kabila ho ng forecast na yan ng Pag-asa, palagay ko tayo magbababala din sapagkat nitong mga nakalipas na mga araw, nananatili pong nararanasan ang sobrang init ng lagay ng panahon. Okay? Nung I think that was Saturday, napabilang po, good morning sa mga taga Tayabas City, napabilang ang Tayabas at ang Alabat, Quezon sa heat index. Dahil ho rito sa naranasang 45 degrees centigrade sa Alabat at sa Tayabas naman 41 degrees centigrade. At ang pinakamainit na naitala noong araw ng Sabado, grabe ito, nakakatakot ho ito, mga katoto, 51 degrees centigrade sa bahagi naman ng Sangli Point sa Cavite. Okay? Dito ho sa talaan na ito, yung pagitan po ng 41 degrees centigrade to 54. Ito po ay ikinukonsiderang nasa danger level. Ngayon, 41 degrees nung Sabado sa Tayabas City. At nitong mga kahapon, may naitalang panibago, bagamat walang napabilang sa atin sa alinmang bahagi ng ating lalawigan. Mainam na ho, mainam na. Drink lots of water for us to be hydrated. Napakahirap po sa mga panahong ito dahil ang pangunahing kalaban po ng heat index. Yan kadalasang nagre-resulta ay sa heat stroke. Okay? Mabuti na ho yung tayo nag-iingat. Sige, doon sa mga nagtatanong at nag-aabang, pagpasensyahan nyo na po. Within the day, tsaka pa lang ho natin malalaman kung ano yung magiging quarantine status, panibagong quarantine status ng lungsod ng Lucena at ng lalawigan po ng Quezon. Titingnan natin kung sa pamamagitan ng public address, kung meron mamaya si Presidente Duterte o kung hindi man baka mas maaga makapag-anunsyo ang IATF tungkol sa panibagong quarantine status. Yung kasalukuyang estado ng kwarantiya sa lungsod ng Lucena ay magtatapos po ngayong araw na ito kung saan ang Lucena City ay nasa sa ilalim ng MGCQ, ang lalawigan ng Quezon ay GCQ, bukod tangi ang Lucena sa buong Calabarzon na nasa ilalim ng MGCQ. Ito yung mga nakakalungkot na balita. Okay? Bumababa ang mga cases ng COVID sa NCR plus 8. Subalit, nagtataasa naman ang mga cases
sa labas ng NCR Plus 8. Ayon ang malungkot na balita. At pagkatapos kahapon ay inamin din ni Vaccine Czar Carlito Galvez na sa kasalukuyan ay nasa 5 milyon pa lang ang natuturukan ng bakuna. Medyo malayo pa po ito doon sa hinahangad natin na 70 to 80 million Filipinos to be inoculated or mabakunahan para makamit natin ang herd immunity. Okay? Ibig sabihin, buong Pilipinas, 5 milyon pa lang ang nababakunahan. Malayo pa ho ito doon sa hinahangad natin na 70 to 80 million na Pilipino na dapat mabakunahan. Okay? COVID-19 update, local news. Ilang mga topic for the day. May mga panawagan tayo, may mga pasasalamatan tayo, and of course, may mga babatiin tayo sa ating program for the day. In the meantime, unahin muna natin yung pinaka-importanting sangkap ng ating program. Ito ho ay yung pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata, ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. COVID-19 update muna tayo mga katoto. As you can see in our chart for the day, makikita ho natin dito, this is as of yesterday. Ayan medyo umakyat ulit tayo. Ang pinakamataas na na-record natin for the past few weeks ay 187. Ngayon, meron po tayong total active confirmed cases na 190. 190. Ito pong tinutukoy natin ay sa lungsod ng Lucena. Ito ay matapos na makapagtala kahapon ng panibagong 21 bagong kaso. 21 new confirmed cases yesterday. Kaakibat bagamat, sabi ko nga nung mag-187 tayo, kaakibat naman ito yung 18 na recoveries kahapon. Okay? 18 new recoveries yesterday despite having a 21 new confirmed cases yesterday also na nagbigay po sa kabuuan ng 190 total active confirmed cases sa lungsod ng Lucena. Okay. Thank you. Ayan salamat ng marami. Mga kapwa ko Lucinahin, mga kapwa taga Lucena na tumalima kahapon sa hindi paghahanda sa kabila ng kapistahan ni San Fernando para maiwasan yung social gathering or pagkakakumpol-kumpol or pagkakasama-sama ng malaking bilang ng mga tao. Salamat po doon sa mga tumugon, salamat po doon sa mga nakatiis. Pasasaan ba't siguro naman sa isang taon ay masaya na yung ating kapistahan kaya laang sa mga panahong bawal pa. Salamat po ng marami. Ngayon, dumako naman tayo sa ilang hanay ng ating mga lokal na mga pagbabalita, kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita
At impormasyon, ospital sa Polillo, Quezon dapat na pagandahin ang pasilidad ayon kay Congresswoman Helen Tan. Aramin natin ang report mula kay Ronald Lim. Balak ni House Committee on Health Chairperson Congresswoman Dr. Angelina Helentana na personal na bisitahin ang ospital sa Islang Bayan ng Polillo, Quezon. Ito ay matapos na masawi si Bordeos PPSK President Precious Claire Coronacion bunga ng umano'y rupture appendix. Sinabi ng doktorang kongresista na ang naturang insidente ay isang pagpapatunay na marami pang kakulangan sa pasilidad at kagamitan sa mga pampublikong pagamutan sa bansa. Dahil dito, sinabi ni Congresswoman Tan na nang makarating sa kanyang kaalaman ang pagkamatay ni Coronacion, kagad umano siyang naipag-ugnayan kay DOH Regional Director Eduardo Janairo upang matulungan ang mga ospital sa lalawigan ng Quezon kaugnay sa panukalang rationalization. Napapanahon na anya na ma-address ang maraming problema sa mga pampublikong pagamutan tulad ng kawalan o kakulangan ng gamit, mga personnel at hindi maayos na pasilidad. Ang Islang Bayan ng Polillo, Quezon ay malayo kung kaya't hirap sa pag-access sa medical facilities ang mga residente doon at hindi anya ito fully equipped upang matugunan ang pangailangan medikal ng mga naninirahan sa oras ng pangailangan. Ito anya ang dahilan kung bakit tinawag niya kaagad si Director Janairo at iniling na dapat paigtingin ang service delivery network sa lugar. Samantala, ibinalita ng mambabatas na si Congressman Mark Inverga ng 1st District ng Quezon ay may panungkala ng rationalization ng nasabing ospital. Inuuna lamang anya ang Claro M. Recto Hospital at kasunod na ang inaasahang pagtungo ng DOH Region 4A upang magsagawa ng assessment at validation sa Polillo Group of Islands. Binigyan din rin ni Congresswoman Tan na nais niyang mismong ng DOH ang magtungo sa naturang pagamutan upang makita ang kalalagayan at estado ng ospital. Napapanahon na rin anya ang tulungan ang mga ganitong ospital na pinatatakbo ng pamalang panlalawigan ng Quezon kung kaya't bilang chairperson ng Committee on Health sa Kongreso, patuloy siyang nagsusulong ng mga batas na mabibigyang proteksyon at kalinga sa kalusugan ang bawat mamayang Pilipino. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lim, nag-ulat. Maraming salamat, Ronald Lim. Congressman J.J. Suarez, patuloy ang pagtulong sa mga lusinahin sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program. Alamin natin ang report mula naman kay Josa Cruzat. Patuloy ang pagtulong ni 2nd District Representative Congressman David J.J. Suarez sa mga kababayan nitong nagsisimulang bumangon muli sa pagsubok na dala ng pandemya. Sa pangunguna ng Congressman, katuwang ang Department of Social Welfare and Development, isinagawa kamakailan ng oryentasyon sa mahigit 230 benepisyaryo ng programang Sustainable Livelihood Program mula sa lungsod ng Lucena na siyang ginanap sa Quezon Convention Center. Sa naganap na oryentasyon na ipinaliwanag ng mga staff ng representative ang kabuuan ng naturang programa. Nila sa ilalim nito ang mga kwalipikadong individual ay mabibigyan ng karagdagang kakayahan na mapaganda ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-access at pagkakaroon ng kinakailangang asset upang magkaroon ng maayos na pagkakakitaan. Layunin kasi nito na mapabuti ang socio-ekonomikong kalagayan ng mga benepisyaryong lusinahin na may hirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na suporta sa kanilang munting negosyo. Sa panunumbalik ng sigla ng ekonomiya ng probinsya ng Quezon, naniniwala si Congressman Suarez na dagdag oportunidad ang ganitong uri ng programa para sa mga Quezonian. Naniniwala rin ang kinatawan na sa pamamagitan ng pagbabayanihan ay sama-samang makakamit ang pagbangong minimithi ng nakararami. Ang patuloy na pakikipagkatuwang na ito ni 2nd District Representative Suarez sa mga departamentong layuning makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan kagaya ng DSWD ay bilang pagbibigay alalay nito at pagbibigay oportunidad sa mga mamamayan ng lalawigan na makaahon sa kahirapan. Samantala, lubos naman ang naging pasasalamat ng mga lusinahing benepisyaryo dahil sa pagkakataon na natanggap ng mga ito na maging bahagi ng programa na siyang anila ay tunay na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa na mamuhay sa kabila ng pagsubok na dala ng kasalukuyan pa ring nararanasan na pandemya. Para sa TV12 Balita, Josa Cruzat nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Mayor Roderick Dondon Alcala nagbigay ng mensahe sa isang pagpupulong na dinaluhan ng mga regional officers ng iba't ibang ahensya. Alamin natin ang report mula naman kay Christine Monferro.
Sa kabila ng patuloy na pakikipaglaban ng lungsod sa kasalukuyang nararanasan na pandemya na dulot ng nakahawang sakit na coronavirus disease 2019 o COVID-19, patuloy pa din naman ang pag-alalay ng pamahalaang panlunsod sa pangunguna at pamumuno ni Mayor Roderick Dondon Alcala sa mga mamamayan na nasasakupan nito. Nagbigay ng mensahe si Mayor Alcala sa isinagawang pagpupulong kamakailan kasama ang mga regional officers ng iba't ibang ahensya sa Calabarzon, kung saan ibinahagi nito ang mga programa at aktibidad na isinasagawa ng lokal na pamahalaan upang makatulong na mabawasan at patuloy na labanan ng COVID-19. Masaya nitong ibinahagi at ipinagmalaki na ang lungsod ng Lucena ay nag-iisang nakapailalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sa buong Region 4A at ilang buwan na rin ito nakapailalim dito. Ibinahagi rin ni Mayor Alcala ang pagkakaroon ng halos 600 COVID-19 marshals na silang nagpapaalala sa mga mamamayan na patuloy na sumunod sa health protocols tuwing lalabas ng kanilang tahanan at sa tulong na rin ng pamahalaang panlunsod na dahilan kung bakit bumaba ang kaso ng mga nagpositibo sa naturang sakit na nagresulta sa 2 beses na maging zero active case sa lungsod. Kami po dito sa lungsod ng Lucena, Director, ay sabi nga namin in one way or another ay nalabanan din natin ng maayos ang COVID-19. As of this time, sabi nga po natin, tayo lamang po sa Region 4A ang MGCQ. So, nasa halos ilang buwan na MGCQ ang lungsod ng Lucena. At ang maganda po nito, nagkameron pa po ng pagkakataon na bago magsara ang ating pong NCR at ang Laguna, ay makikita natin na 2 o 3 beses na nag-zero ang lungsod ng Lucena sa tinatawag po natin na COVID-19. Binigyang linaw din ito na mayroon ng nakalaang budget para sa bakuna para sa mga mamamayan ng Lucena. Ito ay kung saan mayroon aniya nakahanda na initial budget na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may inaayos na 300 million pesos loan para sa pagkuha ng mga bakunang ituturok sa mga Lucenahin. Pahayag pa ng alkalde, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makakuha ng sapat na bilang ng bakuna dahil ang populasyon ng lungsod ay nasa humigit kumulang 300,000 kumpara sa ibang bayan na may maliit na populasyon. Taos sa puso naman ang pagbibigay pasasalamat ni Mayor Alcala sa pagbisita ng mga nasabing opisyales sa pangunguna ni Regional Task Force on COVID-19 Chairperson at Regional Director of the Civil Defense Maria Teresa Escolano sa pagbabahagi ng mga epektibong hakbangin at estratehiya sa pakikipaglaban sa nakahawang sakit. Nagbigay pasasalamat din ito sa Department of Health sa pagbibigay ng higit sa 5,000 mga bakuna para sa lungsod. Mariin namang sinisigurado ng alkalde na patuloy na makikipagtulungan ang pamahalang panlunsod dahil nais pa namang ito na magkaroon ng mga programa at proyekto na makatutulong na mapaglabanan pa ang nararanasang pandaigdigang krisis pangkalusugan. Rest assured na ang aming lungsod is very cooperative at gusto po namin makapag-implement pa ng mga programs and project para po mapaglabanan natin ang tinatawag natin na pandemic ang COVID-19. Para sa pag-usapan natin, Christine Monfero, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monfero. Kapitan Narfil Abrencillo, pinulong ang mga purok leaders ng Barangay Gulang-Gulang para sa organisadong mga programa sa kanilang lugar. Alamin natin ang report mula naman kay EJ Bagnes. Pinulong ni Kapitan Narfil King Abrencillo ang mga purok leaders ng Barangay Gulang-Gulang upang maging organisado ang mga nakahanay na programa sa kanilang lugar. Napag-usapan sa nasabing meeting ang magiging papel ng mga leader ng bawat purok, katuwang ang sangguniang barangay. Isa sa tinalakay ang gagawing distribution ng birthday cash gift para sa mga senior citizen na mga nagsipagdiwang ng kanilang kaarawan nitong Enero hanggang Abril ngayong taon. Binigyang diin din ni Kapitan Abrencillo ang patuloy na pagpapatuloy gagawin ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS, Barangay Tanod at Pulis kung saan ay gabi-gabi ang magiging duty ng mga ito upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa kanilang nasasakupan. Patuloy rin ang pagpapaigting na gagawin ng komite ng Clean and Green para sa programang pangkalinisan kung saan araw-araw na iikot upang mangolekta ng basura ang mga truck, gayon din ay may mga itinalagang pick-up point sa bawat purok upang maging maayos ang koleksyon ng mga basura. Bukod pa rito, magsasagawa rin ang mga purok leaders ng profiling ng mga person who use drug o PWOODs upang masuportahan ang kampanya ng City Anti-Drug Abuse Council at ng Lucena PNP at tuluyan ng maiwasan ang paggamit ng ilegal na droga at matulungan ang mga itong magbagong buhay. Ibinahagi naman ng punong barangay na ilan lamang ito sa mga programa ng Sangguniang Barangay Gulang-Gulang upang mas maging maganda at umunlad ang kanilang komunidad.
Para sa TV12 Balita, EJ Bagnes, nag-uulat. Salamat EJ Bagnes. Sumainyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga pagbabalitang lokal kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. At paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga pagbabalita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Ronald Lim, Josa Cruzat, Christine Monferro at EJ Bagnes. Ayan. So, ayun kagaya nung binabanggit natin, ay teka nga pala muna. Tawagan ko nga pala muna ng pansin yung mga kaibigan natin sa Prime Waters. Salamat nga pala kay Engineer Jeffrey Gunay through Mr. Rodel Jaime sapagkat may isinumiti sila sa akin parang sort of an accomplishment report ng Prime Waters. Thank you so much. At binibigyan ninyo ng konsiderasyon sa pagkakaloob ninyo ng mga isinasagawang accomplishment report. Kaya lang, ako na may nagbilin na rin kay Mr. Rodel Jaime. Sabi kay, baka within this September, ilang buwan na lang sa ngayon. Di sana'y maging panauhin natin dito sa ating programa muli. I think after 3 years, 3 taon na yata yung huli nating makaugnayan itong si Engineer Jeffrey Gunay. Para nang sa ganon, di direktamente makapag-ulat din sa atin. Lalo tigit sa hanay ng mga concessionaires ng Lucena Pagbilao Tayabas or ng Quezon Metro, itong Prime Waters. Maglalaan tayo ng araw, maglalaan tayo ng sandali para marinig yung kanilang tinig. Okay? In the meantime, pakisuyo nga daw po sa Prime Waters, kasi medyo matagal-tagal na nakatenga. Baka naman alam ko naman may nakikinig sa atin sa mga taga-Prime Waters. Medyo may katagalan na daw pong nakatenga yung nabinbim na gawain dito sa may Ilayang Iyam. Yung makalampas ng Shell Station, makalampas ng Penro. Parang ito yung malapit sa tapat ng bahay ni na Romel Contreras Yung meron ho kasi dong ginawa Medyo nagsisilbing panganib po kasi sa gabi kasi hindi naman reflectorized yung barrier or yung nakaharang doon, di mainang na mainam. Wala ho na-aksidente pa. Pero pag nadadaanan naman natin, may latag ng semento Baka ko, nakakaligtaan lang dun sa schedule. May katagalan na rin ho naman kasi, makikisuyo na nga po kami sa Prime Waters, para naman nang sa ganun, maging maayos yung daloy ng mga sasakyan sa naturang lugar. Diyan lang yan, sa may makalampas lang ng Shell Station sa pagitan ng Ibaba at saka ng Ilayang Iyam. Ayan. Sana na may makarating at nang sa ganun masolusyonan kaagad yung ipinaparating din ng ilang mga residente. Actually, kaya ko ho kasi natalakay ito, may ilang mga nag-private message po sa akin at baka pwede nga daw ipakiusap. Ipakikiusap tayo, Pakiusap po sa Prime Waters. Baka within the day, mukha namang tapos na yung curing period ng semento. Baka pwedeng malapatan na ho natin para pumantay yung karsada at matanggal na ho natin yung barrier dyan o barikadang nakalagay dyan sa gitna ng karsada. Salamat po ng marami. At good morning na rin dito sa kaibigan natin, si Anthony Resio. Magandang umaga, Anthony Resio ng Resio Department Store and General Merchandise. Okay. Sige. Palagi nakikipag-ugnayan sa atin itong si Anthony Resio ng Resio Department Store and General Merchandise. Okay. Sige. Hindi. Sa Malaysia ho yun. Hindi ho sa Pilipinas. Yung total lockdown. I think simula bukas ang Malaysia ho baka may mga kamag-anakan kayo sa Malaysia. Mag-i-impose ang Malaysia ng total lockdown, buong bansa. Dahil ho rito sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Kainaman na, Isang taon nang mahigit yan. Sa atin naman, kagaya ng binanggit natin kanina, bumababa ang mga kaso sa NCR plus 8. Ang problema, nagtataas naman ang mga kaso sa labas
ng NCR Plus 8. Maniniwala kayo sa Tuguegarao City? Tuguegarao City. Sa loob ng isang araw, nakapag-record sila ng nasa 700 new cases sa loob ng isang araw. Tuguegarao City. Labas po ito ha, hindi kabilang doon sa NCR Plus 8. Babalik tayo second half. Makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Park Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na. May sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Oh, pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na. May sarap pang natural. Mark Cafe. Ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang bana ng palakaya sa may kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Second half ng ating programang pag-usapan natin, siyempre, of course, pagsapit ng ganitong oras, tayo babati muna doon sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Special day today. Ayan ha, Miss Mel Robertson. Nasaan nga bang bansa itong si Miss Mel Robertson? Happy birthday to you ha, sa magandang kaibigan natin. Si Mel Robertson, kapatid ng ating kaibigan din, ha? Si Josie Albasan. Ayan, ha? Foreigner ang asawa nitong si Mel, eh. Kaya pagka foreigner pala ang asawa, lalong gumaganda, no? Ha? Happy birthday, ha? Mel Robertson. Ay, ito palang kaibigan din natin. Yung masipag na staff ng City Legal Office, si Miss Francesca Maya Bernal, ay nagdaraos din pala ng birthday today. Siya kaya ang kakabing ngayon sa tornohan? Happy birthday, ha? Miss Francesca Maya Bernal ng City Legal Office. Ay, tinext ka rin sa akin ni Vener Sinag. Pinababati ka rin sa akin. And of course, dito kay Miss Leira May Eliazar, happy birthday. Ayan, oo nga sayang at nag-load din yan sa LUF. Dating trainer namin sa RTS. Oo nga kalungkot no? Kalungkot. Hindi ko alam kung biktima siya ng sirkumstansya Oo, tungkol ito dun sa, sana malusutan. Okay, good morning, Brother Levi Lopez ng Lipa City. Kumusta ang iyong ukay? Ayan, Alam niyo yung mga brother natin sa fraternity all throughout, all over, kahit saan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibayong dagat. Happy viewing sa iyo, Brother Levi Lopez ng ukay sa Lipa City. Good morning, Maring Nimia Gabatin.
ang may bahay ng ating simpatikong kumpadring Dr. Albert Gabatin. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Wala na ba ako isisingit dito? Oo. Napansin nyo ga? Ako napansin ko rin, may ilang araw na eh. Marami na namang nagsusulputan ng mga bagong Facebook page. Na, kapansin ka ninyo. Ako 2 weeks ago, napansin ko na, tsaka parang napasadasan na rin natin ito, I think 2 weeks ago eh. Nabubuhay uli, no? Anong senyales nun? Anong ibig sabihin na pagka may mga create na mga bagong mga Facebook page o dili naman kaya in existence na, lumamig lang ng konti at pagkatapos ngayon nagiging aktibo na naman. Anong ibig sabihin nun? Anong indication yon? Ibig sabihin nun, malapit na naman ang politika. Malapit na naman ang eleksyon. Wala namang problema doon. Okay? Alam nyo naman yan, kanya-kanyang estilo yan eh. Ang importante lang, doon sa mga nanonood ngayon, nakikinig, or maaaring subscriber ng Facebook, maging mapagsuri kayong mabuti. Kasi alam nyo, may kanya-kanyang estilo yan eh. Sa unang post ng mga Facebook page na ito, yung mga bagong create, bagong buo, anong tawag mo sa ganon? Bagong account, okay? Ang unang ginagawa ng mga yan, kukunin muna yung interest ninyo eh. Yung interest natin eh. Kunyari, nagsisilbi yung Facebook page para sa kagalingan nating lahat eh. Ay di tayo naman like ng like, subscribe ng subscribe, follow ng follow. Ganon lang may kanya-kanyang may marketing strategy na tinatawag sa Facebook page eh. Okay? Until such time, pagdating na ng mga panahon ng politika, mapapansin mo kung ikaw ay mapanuri. Okay? Kung ikaw ay mapanuri, mapapansin mo na lang, as they go along, parang naiiba yata yung tema ng mga posting nila, no? Nandiyan na yung medyo pag-atake na sa ganitong ahensya. Nandiyan yung pag-atake na sa ganitong politiko. Yan naman, pagsapit na ng ganyang panahon, it is for their own or for their self-interest. Sa unang bungkalas ng kanilang mga Facebook page, yung interest natin, mga subscribers, ang ibibigay nila. Sige, alam niyo yung pang-come on. Pang-come on, pampasok muna. Di ikaw naman, kada bukas mo, ini-invite ako nito, ano ba itong page na ito? Di ikaw naman, scroll down, scroll up. Okay sige, like. Okay, follow. Nasiservisyohan ito yung interest namin like, follow. But as you can notice, habang papalapit ang eleksyon, parang iba yata linyada na nito ngayon. Parang bumibira na ito na, teka muna, hindi na yung interest natin ang nasusunod. Yung interest na ng Facebook page. Andiyan na, maglalabasan na yan. Ang akin, wala tayong problema ho dyan. Sa umiiral na demokrasya, sige po. Kaya lang ang sabi ko lang, dapat tayo ay maging mapanuri. Ganun lang ho kasimple yun. Lalo na yung, naghihintay lang ako ng baka mamaya kasi gawin palagi rin akong suki nun eh. Inaabangan ko, tinitingnan ko kung lulutang uli yung pangalan ko dun sa Facebook page na yun. Kapag lumutang uli yung pangalan natin, abira uli tayo. Ayun ako. Good morning po, Kuya Arnel. Itanong ko lang po kung pwede na uli larong basketball. Bawal pa. Meron pa ho tayong virus. Okay. Good morning, SK Chairman Rolden Garcia. Ang Green Meadows ba ay sakop ng Barangay Ibabang Dupay? Pakisuyo nga po ito, SK Chairman Rolden Garcia. Tuwing hapon daw po kasi may mga naglalaro ng basketball at mga dayo po ito.
Okay? Ang masaklap po nito, yung mga nanonood dito, SK Chairman Roldan Garcia, ay hindi nakasuot ng face mask at dikit-dikit. Ay, magagalit si ano niyan. Magagalit si SK Chairman Roldan Garcia niyan ng Ibabang Dupay. Ay, pakisuyo na nga po, ha? Ay, salamat na rin po doon sa nagparating sa atin ng kanilang concern. Ayan. Ay, nako po, Mario Joseph. Ayan na. Pakikiramay po sa mga naulila ni Kagawad Melanio Udong Javierto mula kay Kapitan Mandy Suarez at sangguniang barangay ng Barangay 8. Ay. Si Kagawad Udong pala, hindi na kinaya rin, ano? Suki pa naman natin ito rito sa ating program. Ang alam ko, medyo matagal-tagal na rin nakikibaka sa kanyang sakit. Itong si Kagawad Udong ng Barangay 8. Ay ito, at katetext lang sa atin ni Kapitan Mandy Suarez ng Barangay 8 na sumakabilang buhay na pala at nakikirami na para sa mga naulila. Ayan, may condolences. Pakikirami na rin po ng inyong lingkod sa mga naulila ni Kagawad Melanio Udong Javierto ng Barangay 8. Madalas nagte-text ito sa atin. Okay? Madalas may mga pinasasalamatan ito. Siguro marahil do sa mga nakakapag-abot ng tulong sa kanya. Sige po. Concern, Anito. Okay. Huwag na lang pong mabanggit ang number po. Sir Arnel, sa iyo po kami hingi ng help. Sobrang nakakabahala na po sa mga motorcycle ang basang daan dito sa Market View. Yung road going to public market, marami na pong aksidente, almost 1.5 ng sirang tubo ng Prime Waters. Ay wala naman atang pakialam dito ang aming mga opisyal. Okay. Kapitan Edwin Napole, Barangay Market View daw po ito. O di ipapaabot natin sa sangguniang barangay ng Market View. 1 buwan at kalahati na pong sira yung tubo ng Prime Waters. Ay nagsisilbing panganib po sa mga motorista dahil basa yung kalsada. Pakisuyo na nga kami. Baka naman ika ko, may nakamonitor din. Baka ho nakikinig pa sa atin itong nag-text, no? Eksaktong saang lugar ho ba ito? Kasi nakalagay lang dito sa inyo yung Market View, yung road going public market. Medyo mahaba-haba yung karsadang papunta ng public market Saang lugar ho? Paki-specify. Okay? Para nang sa ganon, baka nang sa ganon, pag narinig ho ng mga taga IATF tuloy, ng mga taga Prime Waters, edi mapasyalan na kaagad. Okay? Sige, salamat po ng marami. Pwede po ba dumalaw sa Banyuhay Bridge kahit senior na ako? Namimiss ko lang po ang Luzonian University. Banyuhay. Anong ibig sabihin ng Banyuhay? Bagong anyo ng buhay. Pwede ho, siguro, ang problema lang, ang tanong, kung makakapasok kayo doon sa compound ng Inverga University. Kasi may guardia ho doon sa gate Kung hindi ako nagkakamali, may guarded, may security personnel ho doon Kung kayo meron sariling sasakyan, dadaan kayo doon. Kukunin yung lisensya ninyo, bibigyan kayo ng gate pass. Try po siguro ninyo. Okay? Kung kayo naman ay 65 years old pababa, pwede. Pagka 65 years old pataas, parang yun yata, yung may problema tayo, no? Namimiss ko rin yung Banyuhay No. Sinong naka-holding hands ninyo sa Banyuhay? Pagka-graduate ka ng Inverga University, alam nyo ibig sabihin ng Banyuhay. Nako, pwede daw po bang dumalaw sa Banyuhay Bridge? Kahit senior na ako, namimiss ko ang Luzonian University. Pwede po. Basta siguro 65 below kayo. Ngayon, kung 70 years old kayo, at mukha kayong 59, pwede yun.
May kilala kasi ako, 26 na, mukhang 18 pa eh. Sadyang may ganyang biniya ang mga tao. Mag-iingat na lang po tayo ng marami. Okay? Sige po, salamat po doon sa mga nagpapaabot. Ayan. Market View, Market Avenue po, start po ng Co-op pababa. Ano ho ba yung 1.5? Isang taon at kalahati na. Akala ko naman ay isang buwan at kalahati lang ito. Market Avenue po, start ng Co-op po pababa. Ano nga yung kooperatibang nando doon? Teka muna naman. Ano ba namang kalokohan nito? Mga katoto, sa Prime Waters, gaano ba namang katotoo ito eh? Isang taon at kalahati na tumutulas yung tubig dito. Sayang ang tubig eh. Okay? Bate dito sa nagre-report sa atin, ay nagsisilbing panganib daw po ito at nadudulas yung mga motorista, lalo na yung mga naka-single motor. Dahil naglulumot na, nako naman, gaano kadaming tubig na itinapon nito kung isang taon at kalahati na ito, simula Market Avenue hanggang doon sa kooperatiba pababa. Matagal-tagal na. Pakisuyo na nga po kami sa inyo, pinababayaan na rin maglaro sakali na walang face mask. Okay. Baka pa pwedeng maliban doon sa mga barangay officials natin, i-address muna natin yung concern sa mga magulang. Kawawa naman yung mga barangay officials natin. Hindi naman kayang bantayan niya sa loob ng 24 oras. Lalo na kung ang isang barangay medyo malaki-laki ng populasyon ng konti, no? Ngayon, kung meron po kayo makikitang naglalaro sa kalye ng mga bata na walang face mask, wag naman ang sisi kaagad sa barangay official, no? Tanongin naman muna ninyo, ano naman yung papel na ginagampanan ng mga magulang ng mga batang ito? Yung bang mga batang yan, ulila ba yan? Wala bang magulang yung mga yan? Wala bang kapatid na nakakaintindi yung mga yan? Dapat lahat tayo may papel na ginagampanan. Hindi naman kasi pwede yung gagawa ka ng kalokohan pagkatapos ang sisi mo sa gobyerno. Okay? Katulad halimbawa sa kasong ito. Marami daw bata ang naglalaro, lumalabas ng bahay, walang face mask. Yung ba'y kinakailangan itutukahan mo ng barangay official sa loob ng 24 oras? Hindi. Kung ganyang klase ng mga bagay lang, yung pagsusuot lang ng face mask, sagutin naman muna dapat yan ng mga magulang natin. Tama? Kapag nakakita ka, ganito lang kasimple yan mga katoto. Pag nakakita ka ng bata, be it 2-year-old, simula sa 2 taon, kasi yung 2 taon nakakalakad na yan eh. Nakakapaglaro na sa labas ng bahay yan eh. Kapag nakakita kayo ng ganyan mga edad ng bata na naka-face mask, makinig po kayong mabuti. Ang ibig sabihin niyan, isa lang. Ang magulang niyan, responsable. Aray ko, bato-bato sa langit, ang tama ay umilag. Pag nakakita ka, may nakikita akong ganyan mga bata, 2-year-old. Kasama ng magulang, maaaring sakay ng sasakyan, o kaya lumalabas ng kanilang bahay, pero naka-face mask. Alam ba ho ng bata yung regulasyon ng IATF? Hindi. Kung yung ang matanda kung yung ang individual na may tamang pag-iisip na hindi pa rin ma-inculcate, maitanim sa isip yung pangangailangan ng pagsusuot ng face mask kapag kalalabas ng bahay, yung pa kayang bata. Lalo na yung mga 2-year-old, pataas, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat yung ginigiyahan pa ng magulang yan Ngayon, pag nakakita kayo ng bata, binatilyo, dalagita. Ayan. Pag sinabi mo kasing binatilyo tsaka dalagita, may isip na yan Nakikita mong pag-alagala sa karsada. Yan, responsibilidad pa ng magulang yan. Pagka sinabi mong minor de edad, minor. Wala pa yan, lalo na yung mga 2, 3, 4, 5, 6. Kaya nakakatuwa Pag may nakita kang bata, 2 taong gulang, naka-face mask, ang gandang tingnan
Kanino nagre-reflect? Sa magulang. Sa paanong paraan? Ang sasabihin mo lang, katuwa naman ang magulang nito. Di ba, no? Hindi mo naman para sabihin, nakakatuwa naman ang batang ito, naka-face mask. Hindi naman alam ng bata yun Kaya ang dapat, ang kredito, ibibigay mo doon sa magulang. Nakakatuwa naman ang magulang ng batang ito, responsable. Pinagsusuot ng face mask yung kanyang anak o kaya yung kanyang apo Ang ganda man ding tingnan. Ako may nakikita ako, 2-year-old, nakasuot ng face mask, gandang tingnan. Tapos may makikita ka, 12, 13, 14. Hindi, pakalat-kalat sa krasada, walang face mask. May isip na yon. Pero, sagutin pa rin ng magulang yun Ayan, di ba, no? Dito pa lang, you can easily judge. You can easily recognize kung sino yung mga may pananagutan at responsibilidad sa ating lipunan. Simpleng-simple ho yun Pagka misa nga, gusto ko nang itanong, may pag-aasa pa kayang maranasan ng Pilipinas at makamit yung sinasabing disiplina? Pwede pa kaya sa Pilipinas yung katagang disiplina? Ako naman siguro, ako kasi optimistic person ako basta ba't merong mamumuno basta't merong magiging huwaran. Akin naniniwala makakamit pa rin natin yung katagang disiplina pagdating ng araw Pag mayroong responsable at huwarang mamumuno sa ating komunidad. Kaya ganun lang kasimple yun. Totoo po yan, idol. Napakatagal na pong problema yan dito sa Market View. Nadulas na po ako dyan. Ibang number ito, Baka naman sabihin nyo, gumagawa na naman ako ng kwento rito. Yung isang nag-text kanina, ang sabi, tulas ng tubig. Doon sa may tulay. Okay? Sinundan po ito ng isa pang text ng ibang number. Ang sabi, simula doon sa may co-op naman. Pagkatapos, 1 taon at kalahati na pala. Ang pagkakaintindi ko kanina, 1 buwan at kalahati. Bakit naman inabot ng 1 taon at kalahati ito? Okay? Ngayon, sinundan ng panibago. Totoo po yan, idol. Okay? Napakatagal na pong problema yan dito sa Market View. Nadulas na po ako dyan lapit din Baka naman sabihin tayo nag-iimbento ng kwento. Sana naman, alam niyo naman yung ating programa, maliitan lang naman ito at hindi naman malakasan ito ang atin lang naman, hindi sana maipaabot yung concern at sana matugunan ng mga ahensyang tinutukoy natin, kagaya halimbawa ng Prime Waters Quezon Metro. Okay? Pakikisuyo na po kami, Kuya Arnel, good AM po. Nais po lang ipabatid sa inyong programa ni Say Kagawad Dodong. Okay. Kagawad Marilyn. Maraming salamat po, Kagawad Marilyn Baratita ng Barangay 8. Meron din pala siyang message dito sa atin. Okay? Bukas pa ang birthday ni Boring. Nako, June 1. Sino si Boring? Yung Tanix Foreign Exchange Center and Car Rental. Nako. Kagaya na binabanggit natin kanina. Kasi kaya hindi ko pwedeng kalimutan yan. Yung birthday ni Boring, every fiesta kasi naghahanda yan kaya lang, may pandemya tayo. Kaya 2 taon na siyang hindi naghahanda sa kanilang bahay. Okay, sige, thank you. Okay. Yan yung mga problema sa dyan, Pakisuyo naman po. Nako, teka muna. Sandali lang. Okay. Napansin ko lang po. Oo. Hindi, po yan? Subject for rehabilitation na po yan. Okay? Subject for rehabilitation na po yan. Okay? Nakaprogram na po yan. Tama po kayo. Ang lahat ng mga gamit, lalo na ang tao, kagaya ko, nagde-deteriorate. Hindi nyo halata,
Hindi nyo halata. Kaya kanina pa ako nakadipa rito. Kanina ko pa pinakikiramdaman yung vertigo ko. Sus Mariose po, oh. Mag-change weather na naman kasi. Ganyan. Pagka ikaw suki ng vertigo, kabisado mo na yan, mga pakiramdam na ganyan kapag nagpapalit ng panahon eh. Kaya wag ho kayong matatakot. Vertigo lang yan. Kung kayo may vertigo, hindi ho komplikadong sakit yan. Okay? Imbalance lang yan sa tenga at saka sa mata. Malayo ho sa bituka at saka... Malayo ho sa bituka at saka sa utak ho yan. Okay? Ay, nako. Thank you. Ay, good morning pala muna. Sus Maria Josep, marami-rami pala itong naipon na naman dito sa atin. Teka muna, batiin ko lang ha. Paring Oni Ong, Miss Ellen Baltasar. Good morning ha, Brother Elmar at ating Bubbles Reyes ng Bubbles Crispy Pata. Thank you so much ha, Brother Elmar. Salamat. Okay. Doon sa halos 2 buwang ginamit ko yung gamit mo. At ipinagamit mo sa akin na libre. Okay. Nelson Antenor, Jing de Guzman, Ray Consol, Paring Boboy, Maring Alice Ong. Isama na natin si Ate Weni Puente ng St. Peter Hardware, Arthur Boyen Eliazar, Malu Borja ng Dabar Cats Happy, Paring Luis Erasga, Brother Vic Buenape. Ayan, taga Prime Waters ito eh. Sana pakisoy yung Brother Vic, yung tinatalakay natin kanina. Miss Rafa Bolelay, ayan, si Cors Benjamin, taga Market View rin ito. Marami tayong kay Ingrid Gunday. Sana maiparating nyo nga sa ating mga official, no? Para sila yung direkta makipag-ugnayan sa ating mga, lalo na dyan sa Prime Waters. Paring Dr. Jose Albert Gabatin, Annabel Dueñas, Kuyang Norma Nadera, Miss Maria Belen Sabala Palacio, J. Chua, Joyce Rowanto, Alena Ostonal. Na-late po ako ng panonood, kagigising ko lang. Okay lang po, wala pong problema. Ang importante, nasilayin nyo ang aking gandang lalaki. Ating Felisa Tan, Miss Marisa Reyes. Okay? Ang tabayanan po natin ngayong maghapon, yung i-announce yung bagong quarantine status, hindi lang sa lungsod ng Lucena, hindi lang sa lalawigan ng Quezon, kundi manapay sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa araw na ito ng Monday. Balik tayo bukas, dating oras, alas 7 hanggang alas 8. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalainawa tayo ng ating po may kapal.